Mga sanggay, sa vlog na ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano po hinuhudas, tinatraidor, itong bansa ng Ukraine na kung saan humaharap po sa isang kaawa-awang kaganapan o sitwasyon ngayon dahil po sa digmaan laban po sa Russia. Pag-usapan po natin ito. Before we start, mga sanggay, paki-subscribe po muna yung ating channel. So sa ibaba po ng video na to may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Alright guys, pag-usapan po natin itong patungkol po sa Ukraine. Gusto ko lang makita po ninyong lahat kung paano po itong Ukraine tinatraidor ng mga inaakala nilang kakampi. Eto, kung titingnan po natin, babasahin po natin ito mga sangkay, aakalain po natin na talagang maganda yung kanilang ginagawa. Canada magpapadala ng air missiles at financial support sa Ukraine. So kung titingnan po natin, para po talagang okay. Kasi magpapadala ng missile, financial support sa Ukraine. But ang reality mga sangkay, ito po ay pagtatraidor sa Ukraine. Bakit? Nagpapadala po sila ng pera, nagpapadala po sila ng mga armas. Pero wala po silang pinapadalang mga tao doon para tulungan ang Ukraine sa digmaan. Nauubos na po yung mga sundalo sa Ukraine. Pambihira. Ano ang ginagawa ng West, mga sangkay? Ito, opinion lamang po natin na tila baga, ginawa pong frontline, pain lamang po ang Ukraine na labanan ng Russia. Since ang Russia, mga sangkay, itong Western, ayaw po ng mga pulisiya sa Russia. Diba, ang ginagawa po nilang frontline, sige, hindi kami makikipagdigma, kayo na lang. Pero, susuporta kami sa pera, sa financial, sa missiles, at marami pang ibang mga weapon. Ang galing, no? Panoorin po natin to. Hello, Sir Fly. Saan manggagaling itong pondo na gagamitin ng Canada para dito? Manggagaling ang pera 33 billion Canadian dollars o 1.3 billion pesos sa 500 billion Canadian dollars o 21 billion pesos na pondo inilaan ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau para sa military assistance sa Ukraine. Ayan, military assistance. Sana mga sangkay, tao talaga yung pinapadala nila eh. Remember mga sangkay, nung nagkaroon ng Korean War, ito po ay labanan ng South Korea laban po sa North Korea. At that time mga sangkay, ang pinadala po ng UN mga totoong tao na makikipagdigma. Kasama po doon ang Pilipinas, di ba? Marami pong Pilipino ang sumama sa digmaan na yun laban po sa North Korea. Tinulungan po natin ang South. Subalit mga sangkay dito sa Ukraine, ibang-iba po ito sa totoong picture. Okay? Dahil ang akala po ng Ukraine, tinutulungan po sila ng kanilang mga sinasabing kakampi. Pero hindi po. Dahil ang totoo, hindi naman po talaga nakakatulong yan. Yes, makakabili ng missile. Yes, may financial support. Pero wala pong tao mismo na tatayo from Canada or from Western countries na tutulong po para puksain ang Russia. So, dapat ang kanilang ginagawa mga sangkay, eto na diba? Tutulungan daw po nila, diba? Dapat ang pinapadala nila doon, isang batalyong sundalo, 2 batalyong sundalo. Alam nyo, kapag ginawa po nila yan, mahihirapan po ang Russia. At baka dito mga sangkay, gamitin na po nila yung kanilang mga pangmalakasang armas. Pero ito mga ganitong klaseng suporta ng missiles, financial support, mambira naman. Ginagawa po nilang uto-uto yung Ukraine. Maging ang UK, Denmark, Netherlands at United States ay nakisali sa paghahatid ng daan-daang short at medium-range air defense missiles upang makatulong sa Ukraine na protektahan ang sarili laban sa Russian missile at drone attacks. You see, mga sangkay, sino po ang naghatid ng mga
Kagamitang pandigma, ito, panoorin po natin. Denmark, Netherlands at United Yan, States yan, yan. for assistance sa Ukraine. May UK, UK, Denmark, Denmark, Netherlands at United Netherlands, States at US. ay nakisali sa paghahatid ng daan-daang short at medium-range air defense missiles upang makatulong sa Ukraine na protektahan ang sarili laban sa Russian missile at drone attacks. Oh, nagpadala po sila ng mga armas sa Ukraine. Pero hindi po sila nagpadala ng tao. 'Di ba? Eh kung sana ang kanilang ginawa, nagpadala po sila ng financial support, nagpadala po sila ng mga kung ano ng mga bagay doon na pwede makatulong, at nagpadala din po sila ng tao, eh di sana. Nahihirapan na po ngayon ang Russia. Pero bakit nila ito ginagawa? Maliban po siguro, in my own opinion, maliban po siguro sa natatakot sila sa Russia, na baka gamitan sila ng nuclear missile, eh malamang sa malamang, ayaw po nilang may malagas na mga sundalo laban po sa kanilang mga kampo. Like for example, yung Canada. Instead ng mga sundalong ipadala doon, magpadala na lang tayo ng financial support para kunwari mukha tayo kakampi. Actually, mga sangge, totoo naman talagang kakampi ang Ukraine. Ang itong mga bansang ito ng Ukraine. Pero, kakampi na mayroon po silang kapakinabangan. Ibig sabihin, ang nakikita po dito ng mga analyst, ginagamit lamang po nila ang Ukraine para po sirain ang Russia at madiskaril po ang kanilang gobyerno. Bakit? May matinding oil doon sa Russia. Galing, no? Napakalupit, napakagaling mag-isip. Mga sanggay. Pero ang tanong nito, hanggang saan naabot yan? Nauubos na nga po yung mga sundalo sa Ukraine. Kaawawa po talagang nangyayari. Hindi lamang po talaga mautak ang presidente ng Ukraine. Ewan ko ba? Di po nila naiisip mga sangkay na inuuto lamang po sila. Kasi kung titingnan po natin ang kalagayan, hindi naman po talaga sila tinutulungan eh. Kasi kung tumutulong talaga sila, magpapadala po sila doon ng mga sundalo. Mahigit isang taon na din na nagsasagawa ng training courses ang Canadian Armed Forces o CAF sa Ukrainian recruits sa Lid Military Training Camp sa Southeast England. Nasa 2,600 ang Ukrainian recruits na ang nasanay ng CAF sa weapon handling, battlefield first aid, at patrol tactics. Nasa 37,000 na Ukrainian military at security personnel na ang na-train ng CAF nang simulan nito noong 2015. Mahigit 300 CAF members ang deployed ngayon sa ilalim ng Operation Unifier Training Wala, hindi po natin maririnig dito na nagpadala po sila ng mga sundalo, di ba? at support roles. Katamil sa kabuuan, nakapagbigay na ang Canada na 8.8 billion Canadian dollars o 335.8 billion pesos na aid sa Ukraine Pera ang pinadala, mga sangkay, hindi po sundalo. mula noong February 2022, kabilang na rito ang 1.8 billion Canadian dollars o 75.5 billion pesos para sa military assistance. Balik sa iyo, Miel. Klein, malaki-laki na rin palang naipadala ng Canada sa Ukraine. At alam mo ba dito rin sa South Korea, Imagine niyo mga sangkay kung magpapadala itong mga kaalyado ng Amerika ng sangkatutak na mga sundalo doon. Di ba? Puro sila hindi ba sila naaawa sa Ukraine? Ilang libo na po ang nasasawi. Wala pa rin pong suporta ng yung mga tao mismo na ipapadala doon. Diyos mio, marimar naman. magpapadala rin sila ng assistance, financial assistance para sa recovery and rehabilitation ng Ukraine. Pero ano ba kung ano-ano ang paggagamitan ng military financial aid na ito at ano ba ang naging epekto nito sa mga Ukrainian soldiers? Ilan sa mga paggagamitan ng financial aid na ito ay ang mga weapons, ammunition, mga military vehicles. Wala, puro lang ganyan. Wala pong military talaga na pinapadala sila para suportahan ng Ukraine. Kasama na dito ang mga drone cameras at winter clothing. At malaki ang magiging epekto nito para sa mga Ukrainian soldiers dahil madagdagan nito ang mapapalakas ang ofensa nito laban sa Russia. Amiel. Okay, salamat, Clancy. Okay, no? Pero mga sangkay, sa totoo lang, kung magpapadala po talaga ng mga sundalo itong mga sinasabing kakampi ng Ukraine, like Canada,
makikita po natin mga sangkay naggagapang ang Russia. Pero wala. Pinababayaan po nila yung Ukraine. Ang ginagawa nila, nagpapadala lamang po ng mga suporta pinansyal para kunwari, tumutulong sila. Ay nako, ano po ang inyong komento tungkol po dito? Just comment down below. At ngayon mga sangkay, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.